Ang banal na kasulatan natin ngayong araw, ito ay manggagaling sa mga taga-Galasya, Kabanata 2, versikulo 20. Ito ay nagsasabi na, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay upang mabuhay. Ang pagkamatay sa ating sarili ay maaaring tila isang masamang bagay. Karamihan sa mga tao ay nais na dakilain, palakpakan at itaguyod ang kanilang sarili. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pagkamatay sa ating sarili ay mahalaga. Sobrang mahalaga po yan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kung talagang iintindihin mo lang. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Yan ang muli ninyong magpabasa yan sa mga taga Galasya, Kabanata 2, ika-20, versikulo ika-20. Ang isang tumpok ng luwad ay hindi maaring maging isang gawa ng sining maliban kung ito ay hinubog sa ibang bagay. Ang isang lalagyan ng pintura ay hindi maaring gamitin para sa isang obra maestra maliban kung ito ay unang ibubuhos. Ang isang deposito ng karbon ay dapat magbago upang maging isang brilyante. Dapat talikuran ng uod ang dati nitong pamumuhay upang maging isang napakagandang paru-paro. Ang paanyaya na mamatay sa katunayan ay isang paanyaya na mabuhay. Kapag ibinibigay natin ang ating buhay sa Diyos, pinipili nating isuko ang ating mga plano, ang ating mga hangarin at mga kaloob. At iyon ay maaring mahirap, ngunit alam din natin na mayroong isang bagay na nais mahusay, may isang mas mahusay sa kabilang panig. Doon yun, mga kapatid ko sa pananampalataya. Maaring muling iayon ng Diyos ang ating mga plano, muling hubugin ang ating mga hangarin at muling gamitin ang ating mga kaloob para sa kanyang kaluwalhatian. Alam mismo ni Apostol Pablo ang may akda ng mga taga-Galasya na kapag papabagong buhay na kapangyarihan ni Kristo. Ang kapangyarihan ni Kristo ay radikal na nakapagbabago kay Pablo mula sa isang taong umusig sa mga mananampalataya tungo sa isang masigasig na tagasunod ni Jesus. Dahil sa karanasang iyon, alam ni Pablo na ang tanging paraan upang mabuhay ay sa pamamagitan ng pagsuko ng bawat bahagi ng kanyang buhay kay Kristo. At iyon ang dahilan kung bakit inaanyayahan niya tayo na gawin din iyon. Hindi maaaring mabuhay na muli si Kristo nang hindi muna ipinako sa krus. At totoo rin ito sa atin. Kaya ano ang kailangan mong ibigay kay Jesus ngayon? Mga kapatid ko sa pananampalataya, anong maaari mo ibigay ka sa Panginoong Hesus? Anong pag-uugali gawi o pag-iisip ang kailangan mong ipako sa krus? Lumapit ka bilang ikaw kay Jesus at bigyan siya ng pahintulot na baguhin at panumbalikin ang iyong buhay. Ibahagi ang iyong pananampalataya. Kapag iniligtas at binago ka ng Diyos, makikita ito laging maging handa na ibahagi ang dahilan ng iyong pananampalataya. Ibahagi ang iyong pananampalataya, maaaring iayon ng Diyos ang iyong mga plano
muling hubugin ang iyong mga hangarin at muling gamitin ang iyong mga regalo para sa kanyang kaluwalhatian. Ano man ang gawin mo para sa kanya. Please, mga kapatid ko sa pananampalataya, ano man ang mga ginagawa mo ngayon na mabubuti, yun ay gawin mo para sa kanya. Panalangin natin mga kapatid ko. O Diyos, ang aking buhay ay sa iyo. Mangyaring kunin mo ang bawat bahagi nito, bawat bahagi ng aking buhay na hindi na nagbibigay karangalan sa iyo. Alisin mo bawat kawalan ng kapanatagan, takot at makasariling bigati. Binibigay kong lahat sa iyo, mangyaring tanggalin mo ang lahat ng mga iyon upang sa ganoong paraan ay maranasan ko ang iyong masaganang buhay. Sa pangalan ni Jesus kami po nananalangin. Amen and amen. Thank you,